Noong August 10, 2023, isang nakakagimbal na tawag ang natanggap ng British Police mula sa isang lalaking nagngangalang Urfan. Habang kausap ng mga pulis si Urfan, siya ay umiiyak at sinasabi ang ilang mga katagang, "Pinatay ko ang aking anak na babae, puntahan niyo ang aming bahay." Matapos ang tawag, agad na rumesponde ang mga otoridad at pinuntahan ang tinutukoy na lokasyon. Sa kanilang pagdating, isang bangkay nga ang kanilang natagpuan, isang tanawing hindi malilimutan. Ngunit bakit nga ba pinatay ni Urfan ang sarili niyang anak? Paano niya ito nagawa? At higit sa lahat, makakamit kaya ng biktima ang hustisyang nararapat? Kung nais mong malaman ang buong detalye sa likod ng karumal-dumal na krimen na ito, halina't ating balikan ang mga pangyayari sa likod ng ginawang krimen ni Urfan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Urfan Sharif na tatawagin nating Urfan ay isang 41 years old na lalaki na isinilang at lumaki sa Pakistan. Nag-aral si Urfan sa isang public school sa Jhelum, Pakistan. Noong panahong iyon, walang gaanong kaibigan si Urfan sa paaralan dahil siya ay nakararanas ng pambubuli mula sa kanyang mga kaklase, kung saan inilihim niya ito sa kanyang mga magulang, kaya nanatili siyang mahiyain at tahimik hanggang sa kanyang paglaki na dala-dala niya ang mga ugaling ito. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, siya ay naging isang taxi driver. Noong 2001, lumipat si Urfan Sharif sa UK upang doon makipagsapalaran. Nang makarating sa UK, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho bilang isang taxi driver upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Habang nandun, nakilala ni Urfan ang isang dalagang nagmula sa Poland na nagngangalang Olga Dalman. Sa paglipas ng panahon, patuloy silang nagkikita at unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hanggang noong 2009, ikinasal sina Urfan at Olga. Matapos ang kanilang kasal, ipinanganak ni Olga Dorman ang isang anak na lalaki na sinundan ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Sarah Sharif na ipinanganak noong January 11, 2013. Bagaman nagkaroon ng dalawang anak ang mag-asawa, imbis na maging matibay ang kanilang pagsasama, ang dalawa ay nanatiling hindi nagkasundo. Sa kabila nito, pinilit nilang mabuo ang kanilang pamilya para sa kanilang mga anak. Subalit noong 2015, tuluyan nang humiwalay si Olga kay Urfan at isinama niya ang kanyang dalawang mga anak. Makalipas ng 5 taon, noong 2019, ibinigay ni Olga ang kustudiya ng kanyang mga anak kay Urfan at saka siya bumalik sa Poland. Kasunod nito, nagpa siya si Urfan na magpakasal muli sa isang babaeng Pakistani na nagngangalang Bayul. Sa loob ng 1 taong pagsasama, ang mag-asawa ay biniyaan ng 5 anak. Ngayon, magkakasamang naninirahan sa iisang tahanan sina Urfan, ang kanyang asawang si Bayul at ang kapatid ni Urfan na si Fezizel Malik na isa ring taxi driver. Bukod sa tatlo, nakatira rin ang 5 anak ni Urfan kay Bayul kasama ang 2 niyang anak kay Olga. Kaya silang 10 ay magkakasama sa iisang bahay. Mula nang ikinasal si Urfan kay Bayul, malaki ang ipinagbago sa pamumuhay ni Sarah, sapagkat hindi masyadong natuwa si Sarah sa pagdating ng kanyang stepmother dahil namimiss na niya ang kanyang inang si Olga. Maliban dito, mula nang magkaroon ng sariling mga anak si Bayul at Urfan, hindi na siya nabigyan ng pansin ng kanyang ama at di na rin siya inaalagaan ng kanyang stepmother. At habang lumalaki ang 5 anak ni Bayul, patuloy namang nababawasan ang kanyang pagmamahal kay Sarah. Kung saan tinatrato na niya ngayon itong isang kanyang tipikal na stepdaughter. Madalas na siyang magalit sa bata, pinapalo, at palaging pinapagalitan kahit sa maliliit na mga bagay. Maliban dito, madalas din niyang isumbong kay Orphan ang bawat maling gawin ni Sarah. Kaya't sa bawat reklamong narinig ni Orphan kay Bayul, pinapagalitan at pinaparusahan niya sa pugbog ang kanyang mismong anak na si Sarah. Sa kabila ng pambubugbog ng ama, naging masiyahing bata naman si Sarah.
Sa katunayan, kinahiligan niya ang musika kung saan madalas siyang kumakanta habang tumutugtog ng kanyang ukulele. Maliban dito, naging aktibo siya sa klase kung saan nakikilahok siya sa mga talumpati ng kanilang paaralan. Ngunit ang mga libangan niyang ito ay hindi nagustuhan ng kanyang madrasta. Muli na namang nagreklamo si Bayul kay Orfan na hindi umano maganda sa isang mabuting babaeng Muslim ang ginagawa umano ni Sarah. Kaya naman noong 2023, malubhang binugbog ni Orfan ang kanyang anak na babae. Dahil sa pambubugbog na iyon, nagkaroon siya ng maraming pasa at sugat sa buong muka at katawan kung saan kitang-kita ang mga bakas na talagang hindi na maitatago. Kaya naman nagpa siya sina Orfan at Bayul na hindi na papasukin at pag-aralin sa paaralan si Sarah. Sapagkat natatakot sila na baka may makakita sa paaralan ng mga sugat at pasa sa mukha at katawan ni Sarah kung saan baka sila ay masampahan ng reklamo sa pulisya. Dahil sa takot na ito, tuluyang inalis ni Bayul at Orfan si Sarah sa paaralan at ipinaliwanag nila na si Sarah ay magiging homeschooled. Ngunit hindi nagtagal noong August 9, 2023, biglang bumalik si Orfan sa Islamabad, Pakistan kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos kinabukasan ng umaga ng August 10, 2023, ang lalaki ang tumawag sa British Police. Ayon sa tawag na aking isasalin sa Tagalog, nagsasalita ako mula sa Islamabad, Pakistan. Ang pangalan ko ay Orfan Sharif at ako ay 41 years old. Hindi ko gustong patayin ang aking anak na babae, ngunit nawala ako sa aking sarili dahil sa galit kaya napatay ko siya. Ako ay nagkasala sa pagkamatay ng aking anak na babae. Sinabi rin ni Orfan sa pulisya na isusuko niya ang kanyang sarili sa batas. Nakipag-usap siya sa pulisya ng halos 9 na minuto at bago ibinaba ang tawag, ibinigay niya sa pulis ang address ng kanyang tahanan at sinabing mayroong 3 kwarto sa bahay sa Surrey, England. Sa unang palapag ng bahay na iyon, sa isa sa mga kwarto may bangkay na nakahandusay sa kama. Pagkatapos ay sinabi niya sa pulisya na ang bangkay na iyon ay ang kanyang anak na babae at siya ang pumatay dito. Siya ay umiiyak habang sinasabi niya ang lahat ng yun. Matapos ang tawag, hindi nag-aksaya ng oras sa mga pulis, mabilis silang pumunta sa address na ibinigay ni Orfan. Pagdating nila, kaagad silang pumasok sa loob at nakita nila na wala ng tao ang bahay. Gaya ng inilarawan ni Orfan, sa unang palapag mayroong isang silid kaya agad nilang sinuri ang kwartong iyon. Nakita nila na ang kama na sa unang tingin ay tila walang kakaiba. Ang kama ay maayos na nakalagay ang mga unan at isang bedsheet sa ibabaw nito. Ngunit sa ilalim ng bedsheet nakita nila ang bangkay ng isang 10 taong gulang na babae na si Sarah. Nang makita ang bangkay ng bata, parehong nagulat at nadurog ang puso ng mga pulis. Masasabi nilang walang awa ang sino mang gumawa nito sa kanya, sapagkat makikita ang hindi mabilang ng mga sugat at pasa sa katawan ng bata. Matapos matukoy ang katawan ni Sarah, agad na dinala ng mga pulis ang kanyang bangkay at ipinadala sa ospital para sa pagsusuri. Habang ang mga pulis naman ay nagpatuloy pa sa pag-iimbestiga sa bahay. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakita nila ang 3 pahinang tala na nakasingit sa ilalim ng unan. Ang mga nilalaman ng note ay isasalin ko sa Tagalog. Sa unang pahina ng tala, tanging ang nakasulat lang ay, "Mahal kita, Sarah." Sa ikalawang pahina, ang nakasulat naman ay, "Sa sino mang makahahanap ng tala na ito, nais kong sabihin na ang aking pangalan ay Orfan Sharif at pinatay ko ang aking anak na babae. Binugbog at sinaktan ko siya, ngayon ay tumakas ako. Takot na takot ako at labis rin akong natatakot na mahuli. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, malapit ko nang isuko ang aking sarili at haharapin ko ang parusang nararapat sa akin." Pagkatapos sa ikatlong pahina ng tala, ito naman ang nakasulat. "Isinusumpa ko sa Diyos na wala akong intensyon na patayin ang aking anak na babae. Ngunit hindi ko mapigilan talaga ang aking galit. Ang aking anak na babae ay isang Muslim at gusto kong ilibing siya ayon sa kaugalian ng mga Muslim. Siguro babalik ako bago matapos ang postmortem ng aking anak na babae." Sa investigasyon, unang inalam ng mga pulis ang impormasyon tungkol kay Orfan at sa buong pamilya nito. Bukod dito, nakakuha rin sila ng 2 pinakamalaking ebidensya na may kaugnayan sa pagkamatay ni Sarah.
Ang unang piraso ng ebidensya ay ang pag-amin ni Orphan sa telepono sa British Police kung saan inamin niya ang pagpatay sa kanyang anak na babae. Ang pangalawang ebidensya ay ang 3 pahinang tala. Maliban dito, natagpuan din nila ang isang duguang cricket bat na naniniwala ang mga pulis na ito ang ginamit kay Sarah. At hindi nga nagkamali ang mga pulis dahil batay sa resulta, iyon nga ang mga dugo ni Sarah. Natagpuan din nila ang isang bakal na tila ito ang ginamit sa pagpaso sa katawan ng bata. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nalaman ng pulisya na umalis si Orphan patungong Pakistan kasama ang kanyang buong pamilya noong August 9, 2023. Ngunit walang extradition treaty sa pagitan ng Pakistan at Britain. Ang extradition treaty ay isang legal na proseso kung isang akusado ay nakagawa ng isang krimen sa isang bansa at tumakas, maaaring ibigay ng unang bansa ang akusado sa isa na walang anumang sagabal. Kaya naman iniisip ngayon ng British Police kung paano ibabalik si Irfan mula sa Pakistan dahil wala silang extradition treaty sa Pakistan. Samantala, pumasok na din ang postmortem report ni Sarah na ayon sa ulat na iyon, mayroong 71 injury marks sa katawan ng bata. Ang pinaka nakakagulat at nakakapanlumong bahagi dito ay ang munting katawan ni Sarah ay nagtamo ng mga bali na hindi bababa sa 25 sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang isa pang nakakalungkot dito, may nakita rin sa katawan ni Sarah na sunog sa balat at ilang mga kagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Palatandaan na hindi lamang simpleng pananakit ang ginawa sa kanya. Bagaman lumabas na ang resulta ng pagsusuri, kahit na ang postmortem report ay hindi malinaw na matukoy ang dahilan ng pagkamatay ni Sarah. Ayon sa ulat, alinman sa mga sugat at pinsala na kanyang natamo ay maaaring nakamamatay para sa kanya dahil pati ang kanyang mga ribs ay nabali. Habang ginagawa ng mga pagsusuri sa katawan at pag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen, ginawa ng British Police ang lahat ng kanilang makakaya upang malutas ang kasong ito. Makalipas ang mahigit isang buwan, nalaman ng mga pulis noong September 13, 2023, unang lumipad sina Orphan, Bayul at Faisal mula Islamabad patungong Dubai at pagkatapos mula Dubai patungo naman sa Suri. Noong panahong iyon, nasa Pakistan ang mga anak ni na Orphan at Bayul kasama ang mga magulang ni Orphan. Samantala, nang nalaman na ng pulisya na ang tatlo ay lalapag sa Britain, naghanda ang mga ito. Nang lumapag ang sinasakyang eroplano ni na Orphan sa London Gatwick Airport, walang bumaba na pasahero. Kaya nagpa siya ang isang pangkat ng pulisya na pumasok sa loob ng eroplano upang arestuhin ang tatlo. Habang inaaresto, sinabi sa kanila ang kanilang kasalanan. Matapos ang pag-aresto, nagsampa ng kaso ang pulisya sa korte. Noong October 8, 2023, formal nang sinimulan ang paglilitis para kina Orphan, Bayul at Malik. Sa umpisa ng pagdinig, mariing itinanggi ni Orphan ang paratang laban sa kanya at gayon din sina Malik at Bayul. Kapwa nila ipinagkaila ang anumang pagkakasala. Subalit sa kalagitnaan ng paglilitis, biglang napahagulgol si Orphan at buong pusong inamin ang kanyang kasalanan, ang karumaldumal na pagpatay na ginawa niya mismo sa sariling anak. Bilang karagdagan, tinanong din si Orphan kung sa kanya ang mga marka ng kagat na nakita sa katawan ni Sarah. Tumugon si Orphan na hindi siya ang kumagat sa kanyang anak at hindi rin siya ang nagpaso sa balat nito gamit ang isang bakal. Nalaman ng hukom na ang gumawa nito sa bata ay si Bayul. Sa wakas, noong December 17, 2024, nagbigay ng hatol ang korte sa kasong ito. Hinatulan ng hukuman si Orphan Sharif ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Sarah. Bukod pa rito, hindi siya magiging karapat-dapat para sa parol bago ang 40 years na ang ibig sabihin ay hindi siya makakalabas sa bilangguan bago yun. Sa kasong ito, si Bayul naman ay sinentensyahan din ng habang buhay na pagkakakulong at hindi rin siya magiging karapat-dapat para sa parol bago ang 30 years. Samantala, bagaman hindi naging sangkot si Malik sa pagpatay kay Sarah, hindi niya nagawang pigilan o magsumbong sa pulisya ang patungkol sa ginagawa ni na Orphan at Bayul kay Sarah. Kaya habang hindi siya direktang sangkot sa pagpatay, tiyak na nagkasala rin siya sa pagpatay sa bata. Sa makatuwid, siya ay sinentensya ng korte ng 16 years na pagkakakulong sa bilangguan.
Sa kasalukuyan, lahat ng tatlong akusado ay nasa likod ng mga rehas upang pagdusahan ang kanilang kasalanang ginawa sa pagkamatay ni Sarah. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Urfan Sharif. Ako po si G. Maraming salamat.